DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Hit and Run! Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Hit and Run! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Hit and Run! Ang tawag sa kasong nakabangga at tinakbuhan ng nabangga. Gayong ang obligasyon ng nakabangga ay tulungan on the spot ang kanya na disgrasya. Ano kaya ang maaaring mangyari kapag ang nakabangga ay tinakasa ng dapat niyang panagutan o siya'y nag-hit and run? Iyan ang ating aalamin sa pagsisimula ng pagsubaybay natin sa kasong ito. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Umaampon. Overtime pa naman ako sa trabaho. Baka mapasma ako. Kaya tatawid na ako habang walang parating na sasakyan. May kumararot na delivery truck. Mapapagka ako! Hindi! Tutulong! Tulungan ako! Tinakbuhan ako lang nakabangga sa akin! Mawa kayo sa akin! Ayan ako! Sammy! Bakit itinutulak mo yung motorsiklo mo? Nasiraan po ako habang pauwi ako, inay. Hindi ko na pumayadaan sa repair shop kaya iniuwi ko muna. Dahil sa susunod na ligo pang sweldo ko sa fast food na pinapasukan ko. Padalas namang masiraan niya motor mo. Kasi po luma na eh. Mahigit 10 taon na po ito. Second hand pa nang mabili ko. Mahigit 1 kilometro ko po yata itinulak eh. Ay, naku, kawawa ka naman, anak. Hindi po ako magiging kawawa, inay. Hindi po ako magtsatsaga sa karag-karag na motor. Hindi po ako mapipilitang magtrabaho sa kakarampot na kita bilang waiter kung nakatapos sana ako sa pag-aaral. Gaya ng pangako sa akin, itay. Sammy, 12 anyos ka pa lang na mawala ang ama mo. Hanggang ngayon, hindi ko pa nalilimot ang pangako sa akin, itay. Ang pangako niya na inasahan ko. Pangako, anak. Kahit gumapang ako sa hirap, ibababag ko sa trabaho sa konstruksyon ng katawan ko para mapagtapos ka sa pag-aaral. Titiyakin ko na ikaw na nagsosolo kong anak ay magiging titulado. Hindi po ako nakapagtapos sa pag-aaral, na eh. Hindi po natupad nito yung pangako niya sa akin dahil pinatay siya. Sammy, hindi pinatay ang itay mo. Na-aksidente siya. Siguro nga po. Aksidente ang pagkakabangga kita na sasakyan nakabundol sa kanya. Nung gabing papauwi siya. Matapos mag-overtime sa trabaho. Pero hindi po mamamatay si itay. Kung matapos siyang mabangga, isinugod ka agad siya sa ospital.
Hindi po sana. Naghirap ng gusto si Itay bago namatay. Sa aming anak. Hindi ko po nasaksihan, Day. Pero narinig ko pa ang usap-usapan ng ibang nakasaksi sa kalunos-lunos na pagkamatay ng Itay. Kaya awang-awa po ako sa kanya. Matapos na po siyang mabangga, humarurot pa pala yung sasaking nakabundol sa kanya. Kaya naiwan si Itay sa gitna ng kalsada. Nakahandusay, duguan at agaw buhay. Nakikiusap, nagmamakaawa, humihingi ng tulong para dalhin siya sa ospital. Pero wala ni isang tumulong sa mga taong nakamasid lamang sa kanya. At sa halip na tulungan, dinadaanan, iniwasan, at nilampasan lamang siya ng ibang sasakyan. Hanggang isang kotse ang nakahagip pa sa kanya. Kaya nakaladkad siya ng ilang metro. Saka lang may nakonsensyang maglagay ng barrier sa paligid ng katawan ni Itay na wala ng buhay. Anak, ipinasa Diyos ko na ang nangyari sa Itay mo. Tinakbuhan po si Itay na nakabangga sa kanya, Nay. Kaya para na rin po siyang pinatay ng naghayop na driver na nag-hit and run sa kanya. Anak, ay, huwag mo isuntok sa dingding ang kamay mo. Baka masugatan ka. Nay, marami po eh. Napakaraming hirap ang natikman natin dahil sa pagkawala ng Itay. Napakaraming hirap po ang dinaranas at tinitiis natin hanggang sa gayon. Kaya galit ako. Galit na galit ako sa taong nakapatay sa kanya. Sino man ang taong yun? Makikilala ko rin po siya. Kung tinakasan man niya ang dapat niyang panagutan sa Itay mo. Napakalaki po ng dapat niyang pagbayaran sa atin. Anak, ipaubayan na natin sa langit ang pagpaparusa sa kanya. Hindi po, Inay. Sami, kapag nakilala ko po ang taong nag-hit and run kay Itay, gaganti ako sa kanya. Mawawala lang ang matinding galit ko sa kanya kapag napaghigantihan ko siya. Nagbabalik ang lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Hit and Run! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Oh, bakit napaiyak ka yata, Emmy? Oy, talagang napaliwa ako sa tuwa, Ruben. At sigurado ko mapapaiyak din sa tuwa si Maris kapag pinaalam ko sa anak mong tumawag ka sa akin at sinabi mong uuwi ka na. Matatapos na kasi sa susunod na buwan ang kontrata ko dito sa ibang bansa. Kahit naman tapos na ang kontrata mo, nagpapanibagong kontrata ka sa trabaho mo kaya hindi ka makauwi. Kasi nga, nag-aaral pa ang nag-iisang anak natin. Pero ngayon titulada na si Maris, pwede na akong umuwi para makapiling ko na kayong pamilya ko. Ikaw lang naman ang mapilit mapalayo sa amin. Wala nang dahilan para mapalayo pa ako sa inyo ng ating anak, Emmy. Salamat naman. Mahal na mahal ko kayo ni Maris. Kaya handa akong magsakripisyo. Gawin ang lahat para sa ikabubuti ninyo. Basta't kapiling ka namin, Ruben. Wala na kaming mahihiling pa ng anak mo. O kailan ang dating mo rito sa Pilipinas? Dumating na pala ang papa mo galing abroad, Maris. Oo, Sammy. Ipinaalam ko na sa'yo dahil isang araw makikilala mo siya. Ipapakilala mo ako sa father mo? Oh, bakit? Ayaw mo ba? Ako na waiter lang? Wag mo nga minusin ang sarili mo. Alam mo namang hindi ako tumitingin sa kalagayan sa buhay ng kapwa ko. Kaya nga naging friend agad tayo na maging suki ako sa fast food na ito Isa pa, proud akong ipakilala kahit kanino ang papa ko. Pinagmamalaki ko siya dahil responsable siyang ama. Nagtiis, nagsakripisyo magtrabaho sa ibang bansa kahit mapalayo sa amin ng mama ko para lang mapaginhawa kaming pamilya niya.
At para mapagtapos ako sa pag-aaral. Alam mo, swerte ka sa ama. Hindi ka tulad ko. Naikwento ko naman sa'yo ang masaklap na sinapit ng itay ko, hindi ba? Oo, alam ko na yun. Huwag mo na ikwento ulit sa akin yung pagkawala ng father mo. Kaiyakan pa tayo. Ay, teka. Ipapahanda ko ng mga order mo, ha? Sige. Thank Saka you. na lamang tayo magkwentuhan ulit. At napatagal ng pag-uusap natin. Isa pa, ngayon mo, masama na ang tingin sa akin ni Noli. Bakit naman sasama ang tingin sa'yo ng kasama mo, waiter? Kasi may crush siya yung kasamahan kong yun sa trabaho. Ano? Baka akalain niya, kinakaribal ko siya. Noli, hindi kita kinakaribal kay Maris. Dapat lang, Sammy. Ako ang unang nakilala at naging kaibigan ni Maris. At inamin ko na sa iyo na type ko siya at balak ligawan bago kita ipinakilala sa kanya. Magagawa ko ba namang karibalin ka? Ikaw nagpasok sa akin sa trabaho. Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Kaya nga sanggang dikit tayo, di ba? Ngayong nagkalinlawan na tayo, pwede na akong umangkas sa motorsiklo mo. Kung hindi pala kaibigan lang para sa akin si Maris, hindi ka nasasabay sa akin sa pag-uwi. Kahit mapadaan ako sa bahay niyo sa pag-uwi ko. Tapatan, Sammy, ha? Nakahinga ako ng maluwag. Ang malaman kong kaibigan lang para sa yung babaeng kursunada ko. Pero ano, Noli? Matutulungan mo kaya akong magustuhan ni Maris? Ba, ay dumating ka na pala, Ruben. At totoo pala ang balita kung nakabili ka ng van na maipapasada mo. Ay, baka naman pwedeng maanggihan mo ako ng bahagya ng biyayang nakuha mo sa ilang taon mong pagtatrabaho sa ibang bansa. Nakapag-abroad ka lamang eh. Naging mapera ka lang, Ruben. Yumabang ka na. Tinignan mo lamang ako na parang wala kang nakita. Parang hindi mo ako kilala. Hindi mo ako pinansin kahit magkapit-bahay lamang tayo. Dahil mapera ka na at pulubi lamang ako. Pero kahit basura ako sa tingin mo, utang mo sa akin. Kaya nakapagtrabaho ka sa ibang bansa. Itinikom ko lamang ang bibig ko noon dahil wala akong pakialam sa ibang tao. Pero dahil sa kayabangan mo, tatablay na kita. Ano ho, Aling Pura? Kilala niyo yung nag-hit and run sa ama ni Sammy? Oo, Loli. Paano kung nalaman na naging biktima ng hit and run ng ama ng kaibigan mo? Ay, nung minsang umangkas ka sa motor niya at inihatid ka niya sa bahay niyo, narinig ko ang pag-uusap ninyo. Dahil magkapit-bahay lamang naman tayo. At nalaman kong maagang naulila sa ama si Sammy. Hindi siya nakapagtapos sa pag-aaral at nagkahirap-hirap sa buhay sila ng kanyang ina dahil na hit and run ang kanyang ama. Hit and run na nagkataong nakita ko. Hindi lang kayo nalimusan ni Mang Ruben. Lumapit na kayo sa akin at nag-imbento na kayo ng paninira sa kapitbahay yung hindi naglimos sa inyo? Ay, hindi ko sinisiraan lamang si Ruben. Maniwala ka, Noli. Si Ruben ang naka-hit and run sa ama ni Sammy. Ang naging mapera at mayabang na si Ruben. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Hit and Run! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan?
Hindi naniwala si Noli sa matandang babaeng pulubi. Subalit, naging interesado si Sammy na makausap ang matandang babae. Ating magpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanana sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ano, Sammy? Ituro ko sa iyo yung matandang babaeng pulubi na kumausap sa akin kanina umaga. Kaya sinundan kita rito sa comfort room ng fast food, Noli. Bakit pa? Alam mong matagal ko nang gustong makilala at magantihan ang nakapatay sa aking ama. Malamang naninira lang yung matandang pulubi na kapitbahay niya dahil hindi siya nilimusan nun. Paano kung totoo ang sinabi niya sa'yo? Siguro naman di totoo yun. Nabanggit ko lang sa iyo yung pag-uusap namin dahil parang gusto kong matawa sa kanya. Masama pala siyang hindi nalilimusan. Kapag napapahiya siya, naninira na. Gusto kong masiguro kung naninira lamang ang matandang pulubi o kung totoo ang sinasabi niya laban sa kapitbahay niyang hindi naglimos sa kanya. Sammy... Noli, tutulungan kitang magustuhan ni Maris kung tutulungan mo akong makausap ang matandang maaaring totoong nakakaalam kung sino ang nag-hit and run sa aking ama. Okay ba? Palimos po. Aling Pura, hindi po kayo kailangan maglakad sa pamamalimos. Huwag mo akong sabayan. Huwag mo akong kausapin, hindi kita kilala. Alam ko kung kilala niyo ako. Hindi! May lamang kita nakita. Aling Pura, huwag na kayong magkaila sa akin. Bitiwan mo ang braso ko. Alam niyong kaibigan ho ako ng kapitbahay niyo si Noli, na may tatay na namatay dahil na hit and run. Wala ako alam sa sinasabi mo. Bitiwan mo sabi ako. Aling Pura! Sabi hindi kita kilala, kaya huwag mo akong kausapin. At hindi ako nakikipag-usap sa hindi ko kilala. Aling Pura! Huwag ho kayong tumawid! May parating na kotse! Aling Pura! Aling Pura! Aling Pura! Tinakbuhan ho kayo ng kotseng nakabangga sa inyo. Isusugod ko kayo sa ospital. Huwag na. Gusto kong bago mamatay. Sabi ko sa iyo, ang totoo. Anong totoo? Ang nag-hit and run sa iyong ama. Sino? Sino ho ang nag-hit and run sa aking ama? Sino? Maipaalam kaya kay Sammy ng agaw buhay na matandang pulubi kung sino ang nag-hit and run sa kanyang ama? Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Bobby Cruz at Susan Robles. Special Sound Effects Jerry Mutiak. Technical Supervision Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring Buboy Salong. Production Assistant Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayan na nakapaloob sa ating dunang. Ano ang katotohanan? DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.